nag-operate tayo sa US, we are pawns of the US. Kahit saan yung tignan, we are pawns. Pag sinabi ng US atake, sa lahat ng kakampi, atake. Eh may mutual defense tayo eh. Pero tayo, sabihin natin sa US, atake, we've got your back. Yun lang lagi sasabihin nila. At saka merong Congress. Kaya nga ang sa akin, gusto nyo testingin ng Amerikano? Gusto nyo testingin? Madali. Sabihin mo lang, president to president. Okay, defense to defense. Yung counterpart. Baguhin natin yung Article 5 ng Mutual Defense Treaty. Let's update it. From armed attack, gawin natin and or, ibig sabihin kahit anong mangyari, armed attack or hostile aggression. Define mo yung hostile aggression doon. Encroaching, maglagay ka ng mga tawag doon, ng floating barrier, yung inaharang mo yung fishermen natin, etc. Hostile aggression. Yung taking, yung sinasabi mo, teritoryo nila yung atin. Yan, lahat yun. Hostile aggression. Lasering, bangga-icing, paralleling ng shadowing, etc. Yung harangin yung aircraft, lahat yun, hostile aggression. Then, may invoke yung mutual defense. Tignan natin tapang ng China. Kung ma-retain yung mutual defense and that clarifies ano pa talaga posisyon ng US? O ginagamit lang ba tayo ng US? Galit sa atin yung Russia eh. Bakit? Kakampi natin Amerikano eh. Pero kung neutral tayo, kausapin mo yung China, kausapin mo yung Russia, at ba't kaya atake sa amin? Neutral kami. Kumbaga, Switzerland tayo nung panahon ng World War II. Research ninyo, tignan ninyo. Magkita yung German at yung Amerikano, yung British, yung French, magkapi-kapi sila doon, magkatabing table lang yung German at saka yung mga allies, walang pansinan. Tingin-tingin sa Switzerland. Pero pagalingan na lang kayo sa chicks. Kung kanina pupunta yung chicks, di ba? Papakit yung mga Amerikano. So ganun yung neutral. Ganun din sa atin. Magkagera kayo sa Asia, wala kayo pakialam sa inyo. Ang pakialam namin Pilipino. Bansa namin. Ayaw namin maging Ukraine. Armed Forces, PNP. Gusto nyo ba maging Ukraine yung bansa natin? Gusto nyo ba maging Gaza yung bansa natin? Israel? Bomba, and then what? Tapos magmamount yung patay. And then, pagka naubos yung Armed Forces, magko-call to active duty kayo ng mga reservists? Gusto nyo mangyari yun? Ako ayoko. Yung mga MUP natin, ayaw. Lalaban tayo ng patayan, oo, ubusan. Papatay kami ng marami. Ako kaya kong patayin mas maraming kalaban, kakayanin ko. Ano ba naman yun? Kahit walang medalya, okay lang. Pero hanggat may iwasan, kasi hindi naman sila, yung mga kapwa Pilipino natin, mga sanay pumatay, mga sanay maghirap, bibit-bitin natin sila sa gera. Mali. Dapat isipin ninyo, yung mga kababayan natin, tayo kaya natin depensahan yung sarili natin. Yung kababayan natin, hindi pa kaya. Mas maganda, smart move, neutral, palakasin yung armed forces, palakasin yung defense industries. Kung kinakailangan maglagay, strategic dapat ang thinking, hindi yung dinikta ng US, dinikta ng presidente, na hindi naman naintindihan kunyaring senaryo, na sana man lang, nagtanong siya eh. Kung nagtanong siya kay Sam, naintindihan pa ni Sas eh. Naintindihan pa eh. Okay naman ako kay Gibo, kasi si Gibo, siga. Okay naman si Gibo eh. Pero siyempre, si Gibo, limited yung kanyang actions. Sinusunod niya yung commander-in-chief eh. So, you do not take it against Gibo. He's just following the march music of the president. So, ang talagang may mali, yung the guy setting the foreign policy. So, ganun din yung armed forces natin. Now, to change that, at yung taong bayan na nagsabi, wag mga sir, neutral na lang tayo. Neutral na lang po kami. Ako si mga Policarpio ayoko ng gera. Yung ganun ba? At madinig, at nakita ko nyari na milyon-milyon ang sabi, no to war, o kaya Philippines should be neutral, o kaya no to US bases. Pagsama-samahin yun, isa lang ibig sabihin nun, neutral tayo. Di ba? Kita natin. Ngayon, kunyaring, ang nagsalita, 1,000,000 ang nagsabi, let's go to war. Ang nagsalita, tayong dalawa lang. No to war. Wala, talo tayo. Democratic country to di ba? So, tayo
tahimik na lang tayo. 100 days na transition is yung transparency and accountability and empowering the audit people, yung COA, na hanggang do sa Intel Fund, hanggang do sa confidential fund, discretionary fund, ma-audit siya ng mga COA natin, hindi lang pirma kailangan. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, i-audit, general ka, i-audit ka, wala. Non-negotiable. Every centavo na nakuha mo sa Treasury Department, sa ating as budget, nakuha mong pera, you have to spend it wisely, thriftily, and with the proper accountability and auditing. Period. Non-negotiable. Non-negotiable. Kaya kung kayo sa transition team, council, kung doon tayo pupunta sa option 6, non-negotiable yon. Non-negotiable. Lahat ng pera ng taong bayan, audited. Wala akong pakialam na sabihin nyo, hindi, secret yan kasi discretionary yan. No. It breeds corruption. Kahit presidente down the line. Sorry na lang, doon sa susunod. We have to discipline ourselves. We have to stop all na pwedeng pagkaugatan ng korupsyon. Discretionary, di ba? Sa putragista Congress nga, Senate yung pork barrel ilang pangalan na yan, palit di ba? Ngayon, insertion. Di ba? So, wala It has to stop. Di ba? It has to stop. So, kaya nga maganda na dyan yung death penalty to end everything. Lahat ng korupsyon. Tapos kung si Duterte lang seryoso, dinagdagan niya yung pera. Kasi tignan niyo si Duterte yung tinitira siya na pro-China, yung mga ibang nagko-comment sa akin, pro-China kayo, pati si Bibi Sara, tarantado yung mga Pilipino yan na nagsasabi na pro-China si Duterte. Mga tanga, bobo. No? Kaya tignan niyo, si Duterte, sinabi niya, friends to all, enemy to none. Pivoting to China, away from US, di ba? Wise Yun yung putragis na magaling na presidente. Why? Lalabanan mo yung China, ano meron ka? Di ba? Ngayon, pinalalakas niya yung armed forces. Mapanay mga procurement. Ang problema, yung Congress, tsaka Senado, ganun sa pera. Kasi yun, daming allocation. Pero, nagnanakaw naman. Meron silang mga mga insertions, may mga mga pork barrel na nakasingit. Kaya nga, wala So, tama yung neutral, compared to sa ginawa ni BBM, nag-pivot papuntang US. No? Question mark pa nga yan, bakit bigla nagpunta tayo sa US? Nagpanic ba siya? O merong deal ba? Question mark. Meron ba deal? Hindi ko tumiisip ko na it has something to do with yung freeze order sa mga assets ng pamilya. In exchange, magtayo ka na, pwede kami magtayo ng basis dyan. Parang mga ex-deal ba? Scratch my back, scratch your back. Lift namin yung hold order. Kasi bigla tayo nag-pivot. Ngayon, ang mga bases na. Di ba? Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At episode 4 na po tayo. Ito po yung kasama sa 10.5 hours naming kwentuhan ni Sir Dado, si Captain General Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, ito, matutunghayan natin yung mga bright ideas niya, bright mind, bright solutions patungkol sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin natin sa AFP, sa ating mga kasundaluhan na siyang gumagabay, tumutulong sa isang bawat mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun. Maganda po ang kanilang mga sinumpaang tungkulin ng ating mga magigiting na AFP. So, dito sinasabi niya kung paano bibigyan ng karapat-dapat na budget at kung ano ang dapat nilang gawin at hindi dapat gawin.
So magaganda po. Panoorin nyo po ito. At dito rin, amin pong pag-uusapan kung ano ang dapat gawin naman ng taong bayan. Tayo ba ay kailangan pumalsada o tayo ay dito na lamang po sa social media? Sa ganang akin, pwede naman po parehas. Pwedeng pumunta sa kalsada at pwede rin naman yung walang kakanyang pumunta sa kalsada ay dito tayo sa social media. So, yun po. Yun po ang, at marami pa po. Tungayan po natin. At bago po tayo magsapol ay ako po muna ay uli nagpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod na si DIY KKB Informative. Maraming salamat po. Sa kaibuturan ng aking puso, ako po'y lubos na magpapasalamat sa inyong lahat. Kahit kayo viewers lang, kahit kayo nakidaan lang dito, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. At lubos po naman po ako nagpapasalamat sa aking mga subscriber na nanatili sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po. So ito na po. At suggestion ko lang po dun sa mga trolls. Kasi yung mga trolls guys, lumalabas yan. Konting idea lang. Lumalabas lang po yung mga trolls na yan sa mga live streaming. Kagaya ng nangyari sa amin dito sa video ito, live streaming namin ni Sir Dado. At lumalabas sila talagang tuwing magsisimula yan ng alas 12 ng hating gabi hanggang sa mga alas 4 ng umaga na. Kaya doon po sila. At ang payo ko lang naman po sa mga trolls wag naman po natin personalin. Wag naman po personalan. Ang sa atin lang po ay stick to issue. Yung kung ano lang po yung issue na sinasambit ng ating mga vloggers at kagaya namin ni Sir Dado, wag naman po personalan. Stick to issue. Kung ano po yung sinasambit ng vloggers, yun lang po ang ating komentuhan. Para naman po, maganda po yung mga komento nyo. Halimbawa, eto lang. Hindi ako sangayon dyan sa sinasabi mong neutrality. Yung neutrality na yan. Meron naman tayong Pangulo na siya magdidesisyon. Yun, yung mga ganon. Yun naman neutrality para sa lahat naman yan. Neutral nga Neutral Philippines. Maganda po yun. At itatopic din ni Sir Dado yan. Yung neutral. At naitopic na rin yan nakaraan. Ito medyo bibigyan lang niya ng konting diin. Yung paano tayo maging neutral dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yung bang ala Switzerland tayo, na ang Switzerland, checkin nyo yung history nun, nung nagkaroon ng pandaigdigang gera, ay sila neutral. Hindi sila ginegera kasi neutral sila So, magpupunta rin yung iba't ibang nasyon doon sa Switzerland. Doon sila parang yung bang time out muna, doon sila pupunta. So, makita mo doon, mayroong mga Amerikano, may mga iba't ibang nasyon. Iba't ibang nasyon ang nagpupunta ron dahil naka-time out sila Kumbaga, peace muna kasi maaaring sila magpapahinga. Yun. Kasi ang gera, nakakapagod yan. At walang nananalo sa gera. So, yun po ang isa sa i-discuss ni Sir Dado dito at mga katanungan ko rin. So, ito na po. Sir Dado, paki-explain po ang detalye ng ating pag-uusap dito sa episode number 4. Take it away, Sir Dado. Look, okay, ilan ang gagawa nun? 100,000? Dami na yung 100,000, ha? Kung espasyo ang pinag-usapan. Pero kung espasyo ng internet, ang konti nun. Yun. Sa internet can accommodate millions of Filipinos. Tama. In one setting, in one day, or in 1 week, or from now, hanggang April 9. Regardless kung lumabas yung pulburon o hindi, basta nagsasalita na, make it your Facebook profile, make it your cover picture, make it your reel,
make it your video, post mo araw-araw. Iba-ibang placard mo, no to corruption. No, isara ang Kongreso at Senado. Ano, kakasuhan ka nila? No, it's your freedom of expression. Tama. Di ba? You're not violating anything. Pero ang critical doon is you see 30 million, 40 million, 60 million Filipinos all over the world. All of a sudden, wow, eh pagka kunyari nilagay mo, no to US bases, then that tells the Americans, lahat ng analyst, lahat ng geopolitical na analyst, wow, galit ang Pilipino sa Amerikano. Yung ganun ba? The Filipinos have spoken. So it would be easy, whoever will be president, na yung marching orders kasi nandun. We want to be neutral. As a Filipino, as a country, we are neutral. Di ba? Wala kaming, we have no enemies. Di ba? China, you do not bully us. At saka maganda yon, nasa higher ground ka. Parang ang pinakita mo sa mundo, bulol tong US at saka tong China. Tayo ang nasa ibabaw. Because pinagbabati natin yung dalawa. Hindi yung kumakampi tayo sa US, we are pawns of the US. Kahit saan yung tignan, we are pawns. Pag sinabi ng US atake, sa lahat ng kakampi, atake. Eh may mutual defense tayo eh. Pero tayo, sabihin natin sa US, atake, we've got your back. Yun lang lagi sasabihin nila. At saka merong Congress. Kaya nga ang sa akin, gusto nyo testingin ng Amerikano? Gusto nyo testingin? Madali. Sabihin mo lang, president to president. O kaya, defense to defense. Yung counterpart. Baguhin natin yung Article 5 ng Mutual Defense Treaty. Let's update it. From armed attack, gawin natin and or. Ibig sabihin kahit anong mangyari. Armed attack or hostile aggression. Define mo yung hostile aggression doon. Encroaching, maglagay ka ng mga tawag doon, ng floating barrier, yung inaharang mo yung fishermen natin, etc. Hostile aggression. Yung taking, yung sinasabi mo, teritoryo nila yung atin. Yan, lahat yun. Hostile aggression. Lasering, bangga-icing, paralleling ng shadowing, etc. Yung harangin yung aircraft, lahat yun, hostile aggression. And then, ma-invoke yung mutual defense. Tignan natin tapang ng China. Kung ma-retain yung mutual defense. And that clarifies ano pa talaga posisyon ng US? O ginagamit lang ba tayo ng US as a pawn, as a cannon fodder, no? As pambala ng kanyon. So, malaman natin ngayon, kung ayaw nilang idagdag yun, bye-bye. Tapos, ang mutual defense. Yan, that's 1 year para ma-effect. And then, tapos ang US bases. So, butas ngayon yung kanyang island chain. Hindi, actually, hindi butas eh. Kompleto na nga eh. Dinagdag lang tayo eh. Pero, neutral tayo. Now, if we're going to declare neutrality nga, then we better shape up and make our armed forces very strong. Diba? Make price yung neutrality. Make price din yung magiging ka sa Amerikano. Alay ka na Amerikano. Pagka napera ka, na kaalay may Amerikano, kung sino awayin yan, kaaway natin. So how can you now make a deal with the Russians as a country to beef up our agricultural production na fertilizer, government to government, kunin mo siya at cost at siyang i-subsidize mo yung farmers natin. Nada. Galit sa atin yung Russia eh. Bakit? Kakampi natin Amerikano eh. Pero kung neutral tayo, kausapin mo yung China, kausapin mo yung Russia, at ba't kaya atake sa amin? Neutral kami. Kumbaga, Switzerland tayo nung panahon ng World War II. Research ninyo, tignan ninyo. Magkita yung German at yung Amerikano, yung British, yung French. Magkapi-kapi sila doon. Magkatabing table lang yung German at saka yung mga allies. Walang pansinan. Tingin-tingin sa Switzerland. Pero pagaling ka na lang kayo sa chicks. Kung kanino pupunta yung chicks, di ba? Papakit yung mga Amerikano. So ganun yung neutral. Ganun din sa atin. Magkagera kayo sa Asia, wala kayong pakialam sa inyo. Ang pakialam namin Pilipino. Bansa namin. Ayaw namin maging Ukraine. Armed Forces, PNP.
Gusto nyo ba maging Ukraine yung bansa natin? Gusto nyo ba maging Gaza yung bansa natin, Israel? Bomba, 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 and then what? Tapos magmamount yung patay. And then, pagka naubos yung armed forces, magko-call to active duty kayo ng mga reservists. Gusto nyo mangyari yun? Ako ayoko. Yung mga MUP natin, ayaw. Lalaban tayo ng patayan, oo, ubusan. Papatay kami ng marami. Ako, kaya kong patayin mas maraming kalaban, kakayanin ko. Ano ba naman yun? Kahit walang medalya, okay lang. Pero hanggat may iwasan, kasi hindi naman sila, yung mga kapwa Pilipino natin, mga sanay pumatay, mga sanay maghirap, bibit-bitin natin sila sa gera. Mali. Dapat isipin ninyo, yung mga kababayan natin, tayo kaya natin depensahan yung sarili natin. Yung kababayan natin, hindi pa kaya. Mas maganda, smart move, neutral, palakasin yung armed forces, palakasin yung defense industries. Kung kinakailangan maglagay tayo ng steel mill dito, gawin natin na binenta ni Boy Benta, FBR. Tapos nun, ayusin natin yung mga mine na kakailanganin doon, yung iron ore, etc. Kung wala tayo nun, kung ano yung meron tayo, iswap natin sa ibang bansa. Yung ganun ba? Palitan. Trade tayo yung in-kind, no? Padala kitang 100 na tonelada, padalan mo ko ng 110 na tonelada. So, i-cost lang natin kung magkano. Pero meron tayong mga resources na pwedeng kailangan ng ibang bansa. Yun yung natin. Para babalik sa atin, sir, we can put up our own steel mill para makagawa tayo ng sarili nating mga gamit. Hindi na tayo mag-i-import ng mga kailangan natin. And then gamitin natin yung mga scientists natin, yung mga sayang sila. So, bili ka ng isang jet o isang tangke na heavy tank na so ngayon wala sa utak ng ating armed forces yung mga heavy tank na yan. Pero subliminally, kung ang bawat probinsya meron yan, mga 20 na muna, 20 sa 81, 1,600 kagad yun. Kailangan. So it can be an industry. Tama? Masabi ba? Bumili ka ng isa, kalasin natin. Okay makipag-arrange tayo. Kunyari sa Israel, magaling yung battle tank nila. Kausapin natin, set up ka dito, ganun-ganun tayo, technology transfer, through kami Pilipinas, lumaki yung steel mill, may pondo yung armed forces, ginawa, GOCC, yung manage yun, may trabaho, and then, padala mo, 20 sa Region 2, 20 Region 1, 20 Region 3, 20 muna. And then, dadagdagan ulit hanggang 100 na. Nandun naka-stockpile na. Okay. Meron ba nagko-consider sa atin ng fuel reserves? Wala. Meron ba tayong fuel reserve? Question mark. So, the next guy na running the country, you look strategically, no? Food reserves, stockpiles natin, oil reserves. Because hindi, mag-halt yung economy natin kung walang oil, kung walang mga raw materials, no? Strategic thinking. Okay, forward-looking, foresight. Kung kunyari may lumusob sa atin, at least kung na-train natin yung mga tao natin, lalaban. Di ba? Kahit wala yung mga racket-racket na yan, wala yung mga kasi yung gera naman, in an unconventional warfare na scenario, yung theater mo is unconventional warfare, walang magagawa ang isang superpower, matatalo ang isang superpower in an unconventional warfare scenario. Vietnam is an example. Talo US sa Vietnam. Bye-bye. Afghanistan is an example. Di ba? Bye-bye. Ano sila Ang dami namamatay. Wala nangyayari. Di ba? Iraq is an example. Superpower ang US. Pero wala Inayawan niya Why? Because attrition niya is very expensive to maintain a foreign force. So if the thinking natin is neutral tayo, in the event na atakihin tayo, it will be hard for them to maintain a 2 million strong armed forces here because of the supply line, di ba? So, strategic dapat ang thinking, hindi yung dinikta ng US, dinikta ng presidente, na hindi naman naintindihan kunyaring senaryo, na sana man lang nagtanong siya Kung nagtanong siya kay Sa, naintindihan pa ni Sas
Yung... Naintindihan pa eh. Eh, okay naman ako kay Gibo kasi si Gibo, siga. Okay naman si Gibo eh. Pero siyempre, si Gibo, limited yung kanyang actions. Sinusunod niya yung Commander-in-Chief eh. So, you do not take it against Gibo. He's just following the march music of the President. So, ang talagang may mali, yung the guy setting the foreign policy. So, ganun din yung armed forces natin. Now, to change that, at yung taong bayan na nagsabi, ay, wag mga sir, neutral na lang tayo. Neutral na lang po kami. Ako si mga Policarpio ayoko ng gera, yung ganun ba? At madinig at nakita ko nyari na milyon-milyon ang sabi, no to war, o kaya Philippines should be neutral, o kaya no to US bases. Pag sama-samahin yun, isa lang ibig sabihin nun, neutral tayo, di ba? Kita natin. Ngayon, kunyaring ang nagsalita, 1 milyon ang nagsabi, let's go to war. Ang nagsalita, tayong dalawa lang. No to war. Ay wala, talo tayo. Democratic country to di ba? So, timing na lang tayo. And good luck sa mga kababayan natin na tahimik lang. Ayaw nila magsalita So, what if Sir Dado na nagsalita na nga sa social media? Then what's next? Ano ang aasahan ng taong bayan na nagsalita using social media in 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes? Bayan, sa social media na maraming nagsalita, number 1, tatapak ang Pilipino. Ma-aware siya. Hindi ako nag-iisa. Ang dami pala namin. And that time, you go out to the streets if kailangan to emphasize. And that's the time. Huwag tayong magbayad ng taxes kung may mag-suggest nun. Bakit? Ang dami tayo. That's the time to not to follow them. Kasi tayo dapat ang sundin. Pero until such time that the Filipino people remain silent about it, na seemingly doesn't care, Chacha will proceed. Tama? Sabihin ninyo, no to Chacha. Napakasimple. No to Chacha. Kaya nga, you can think of 5 main, kumbaga sa menu, yung 5 na courses of meron kang spaghetti, meron kang pasta, meron kang pizza, meron kang main course, kunyari, may salad ka, may soup ka, meron kang bibimbap, o meron ka pang dessert, may juice ka pa. So lahat yun, ilagay nyo. Isang full meal. Yun yung paniwala mo Ba't ka matatakot? Yun ang gusto ko yung ganun ba? Yun ang gusto ko I am speaking out. Tama si Captain Captain General. Si Captain Pinoy. Tama si Sir Tama yan si Iking. It makes sense Bakit? Ano ba masama sasabihin kong ayaw ko ng Chacha? No to Chacha. No to corruption. And all corruption. Yes to death penalty. Di ba? Isara yung Senate at saka yung Congress. Ano masama doon? Yun ang gusto ko Yun yung type ko Di ba? No to Tambalolo. Drug test for BBM. Di ba? First family. And all. Barkada. Lahat sila. AFP. Binlag ko yun na dapat yun yung gawin nyo. Walang barkada, walang share. Nare-respect mo pa rin yung commander-in-chief mo kahit isubject mo siya sa drug test. Ang siste lang, sinisigurado mo lang that he is respecting also the mandate given to him. He respects the office of the president. He respects the AFP as the people under him. Because one day he might command, maggera tayo. Bangal. So you have to clarify that, AFP, PNP. So that's why nasa inyo yun. Huwag kayong matakot na tanggalin kayo sa pwesto. Hindi. Kasi kung ako yun nandyan, sabihin ko lang, kung anong tawagan nyo, brother, o pare, o kaya bossing, o kaya sir, Mr. President, sorry, but we have to subject you to the honest to goodness, publicly covered na drug test. No? Administered drug test. Immediately. Walang ano-ano. Daling ka namin. After Holy Week, padala ka namin na mag-drug test tayo. We show it publicly. And that will save you. Or that will destroy you. Di ba? Kasi ganun lang naman. Ngayon, if you have to go down because of that drug test,
then we have done our role as true Filipinos, as true soldiers of the Filipino people. Because yung commander mo, hindi pwedeng hindi fit to command yung buong entirety ng armed forces tsaka ng PNP and how much more yung buong Pilipinas na naka-alay tayo sa kanya, nakadepende tayo sa kanya as our father. Pagka nakita mo yung tatay mo durugista, susundin mo pa ba? Hindi na. Hindi na. Hospital mo. Kaya nga, pagka nakitang positive yan, nakunod, sana hindi. Kung nakitang positive yan, parehab natin. Di ba? Subject to whatever violation ng binayolate niya. And subject to audit pa rin. Ayun, isa sa 100 days na transition is yung transparency and accountability and empowering the audit people, yung COA, na hanggang do sa Intel Fund, hanggang do sa confidential fund, discretionary fund, ma-audit siya ng mga COA natin, hindi lang pirma kailangan. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, i-audit, general ka, i-audit ka, wala. Non-negotiable. Every centavo na nakuha mo sa Treasury Department, sa ating as budget, nakuha mong pera, you have to spend it wisely, thriftily, and with the proper accountability and auditing. Period. Non-negotiable. Non-negotiable. Kaya kung kayo sa transition team, council, kung doon tayo pupunta sa option 6, non-negotiable yon. Non-negotiable. Lahat ng pera ng taong bayan, audited. Wala akong pakialam na sabihin nyo, hindi, secret yan kasi, discretionary yan. No. It breeds corruption. Kahit presidente down the line. Sorry na lang, doon sa susunod. We have to discipline ourselves. We have to stop all na pwedeng pagkaugatan ng korupsyon. Discretionary, di ba? Sa putragista Congress nga, Senate yung pork barrel ilang pangalan na yan, palit di ba? Ngayon, insertion. Di ba? So, wala It has to stop. Di ba? It has to stop. So, kaya nga maganda na dyan yung death penalty to end everything. Lahat ng korupsyon. Tapos kung ang detalye lang, non-negotiable din yun. Sa akin, non-negotiable yun. Kasi, kitang-kita naman yung nakaraan na 38 years Ilan yung nawala? Kung kwentahin nyo nga, ilan yung nawala? Kung 2 trillion ang nawawala, o 40%, computing nyo lahat ng budget, mula noon hanggang ngayon, 38 years. Ano yung total na naging budget na? Ilang trillion? Panahon ni Cory Aquino, nagsimula tayong 1 trillion No. Okay, kunyari, hanggang ngayon, nasa 5 trillion na tayo ngayon. 2020, nasa 4 trillion tayo. Ngayon, 5.7 trillion. May insertion pa. Abot pa nga na 6 trillion Imagine yung 40% nakaw. Kaya computing nyo lahat na nakaw. Ilan yung nawala sa atin? And here we are. Kaya tayo ganyan tinatakot ng China. Kanino kasalanan? Hindi kasalanan ng armed forces. Sinabi na nga ni Fidel Ramos magkaroon ng modernization. Sinabi rin ni Noynoy Aquino, modernization, 15 years yun. Si Duterte lang, seryoso. Dinagdagan niya yung pera. Kasi tignan niyo si Duterte yung tinitira siya na pro-China, yung mga ibang nagko-comment sa akin, pro-China kayo, pati si BP Sara, tarantado yung mga Pilipino yan na nagsasabi na pro-China si Duterte. Mga tanga, bobo. No? Kaya tingnan niyo, si Duterte, sinabi niya, friends to all, enemy to none. Pivoting to China, away from US, di ba? Wise Yun yung putragis na magaling na presidente. Why? Lalabanan mo yung China ano meron ka? Di ba? Ngayon, pinalalakas niya yung armed forces. Panay mga procurement. Ang problema yung Congress at Senado. Ganun sa pera. Kasi yun, daming allocation. Pero, nagnanakaw naman. Meron silang mga insertions, may mga pork barrel na nakasingit. Kaya nga, wala So, tama yung neutral, compared to sa ginawa ni BBM,
nag-pivot papuntang US. No? Question mark pa nga yun, bakit bigla nagpunta tayo sa US? Nagpanic ba siya? O merong deal ba? Question mark. Merong bang deal? Hindi ko tumiisip ko na it has something to do with yung freeze order sa mga assets ng pamilya. In exchange, magtayo ka na, pwede kami magtayo ng basis dyan. Parang mga ex-deal ba? Scratch my back, scratch your back. Lift namin yung hold order. Kasi bigla tayo nag-pivot. Ngayon, ang mga bases na, di ba? Well, whatever is the reason, it's a stupid, tingin ko, it's a stupid na, The armed forces can only maximize given yung situation na ganyan. Wag nyo sisihin yung armed forces nyo. In fact, they're doing a good job. They're doing a good job. Yung mga balikatan ek-ek na yan, minamaximize nila yung benefit natin doon sa bases. Pero given nga yung merong defined na policy na, sige, neutral tayo, non-negotiable. Ano gawin ng armed forces? Then neutral tayo, pero you have to fund yung armed forces natin para hindi magmukhang tanga. Mamamatay sila. Sino ba gustong mamatay sila? Lalaban yan. Bigyan mo sila ng bala. Bigyan mo sila ng gamit. Di ba? At saka yung mga maubos man yan, bigyan mo sila ng tropa, replacement. Ika nga. Inagera, pagka namatay yung mga bida, ayaw natin. Alam niyo yung policy ng US, magaling Pag ikaw magaling ka na piloto, o kaya Medal of Valor ka na, kasi naglulusog ka, papanat kang ganyan. Wow, valor. Dayong pinatay ng mga Hapon. Recall ka. Doon ka na sa Amerika. Magbenta ka na lang ng mga war bonds, no? Yung mga piloto, doon ka. Daling ka sa Top Gun o whatever training school, mag-train ka mga piloto. Na pe-preserve na Amerikano yung magagaling niyang mga veterano. Tayo, walang programang ganun. Pagka veterano ka, sige, pucha, may anting-anting to. Mahirap patawid to. Sige, doon ka pa. Tapo ka pa rin. Walang yan. Dapat nga dyan, yung mga magagaling natin na mga commander, pull out mo, dali mo sa academy, sa OCS o kaya sa PMA, para maituro nila yung kanilang karanasan. O kaya dali mo sa Reserve Command, para maituro nila yung kanilang mga experience, no? Para matuloy-tuloy yung production line natin ng mga opisyal. Pero this time, meron ng benefit ng experience ng mga veterano. Di ba? Kaya nga sinasabi ko yung maganda yung organization ng ating reserve, nakaganyan, interlock yung veterano natin, mga retired, na pakinabang naman, may training kompleto, may mga foreign train pa dyan no? Yung may counter-terrorist dyan, may sniper, may demolitions expert, kompleto, lalim mga galing sa PSG, mga tao ko galing dyan ang gagaling So kompleto, all they have to do now, be the trainer, ituro mo ngayon dito sa mga reserve. Diba? And then, naman, mamama na ngayon ng mga pagito, nating mga kapwa Pilipino, yung galing nito mga veterano. And that makes yung standby force na very potent. Ay sinong lumusob dyan, yari sila. Because tinuro ng reserve ng mga veterano. Huwag ka tatayo tayo. Pagka nakatinig ka putok, baba ka. Tingin kayo, alam ko sa galing putok. Tatamaan ka dito. May sniper Basta unang putok, dapa ka. Ang ganon. Matututo yung mga tropa. Pagka pagito ka, tatanga-tanga ka nakatinig ka ng putok Hanap ka ba? Nasaan yun? Mamamatay ka agad pag gano'n So somebody has to train them. So maganda nga mag-merge yung organization. Sa bawat isang platoon o sa bawat isang team, 7-man team o 9-man team o 11-man na squad pale, may isang veterano, yung pinaka sergeant nila. Di ba? A retired corporal, a retired sergeant can be the squad leader. And then yung kanilang platoon sergeant can be a veteran na master sergeant, the lieutenant na platoon leader nila is a retired na chief master sergeant na promote to the next level, di ba? So
You have, panay NCO yun nandoon sa ground level. Wow, ang galing. Very important yun. And then lalagay mo lang yung agenda na saan ka dapat bihasa? Marksmanship, yung isang bala, isang kalaban. Yung ganun ba? Tapos yung hand-to-hand combat, di ba? Na kutsilyo lang, kaya. Kaya. And then yung kanyang mindset, yung kanyang psychological framework na hindi siya mangangambang yung pumatay or yung papanaginipan niya, no? Kasi may mga ganun eh. Yung magbabangungot pa eh. After the first year, magbabangungot pa eh. Parang ka ba? Hindi makuha ng konsensya ba? Kasi nagko-conflict yung upbringing dun sa tinuro sa military training. Ko-conflict eh. Huwag ka pumatay, commandment, tapos nun yung pumatay ka para mag-survive ka. Pumatay ka dahil sa mission. So may conflict sa utak, ikot-ikot yun. Kakatao eh, pagka hindi maanin, madre. Back to you. Sir, ito nga, yun, narinig natin. Natunghayan na po natin yung ating episode 4 at isusunod po natin episode 5. So ito, more particularly sa mga AFP at yung dapat at hindi dapat gawin ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Give funds. Yun nga naman sila yung nagtatanggol sa atin tapos iniipit niyo yung pera. Diba? Kaya napakalungkot po ng nangyayari sa ating kongreso. Yung kanilang mga binibigay na budget, yung iba di umano, sabi nga ng iba, binubulsa lang yun ng binubulsa. Kaya merong siyang 100-day transition si Sir Dado at yun napanood nyo na nakaraan. So hanggang dito na lamang po guys at maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mamunting YouTube channel DIY KKB Informative. At maraming salamat din po sa aking mga viewers at subscriber. Maraming salamat po. Thank you for watching. Like and share na po guys. So see you on my next vlog.